ay isang bilangguan na matatagpuan sa South Korea. Ngunit ang kulungang ito ay kakaiba dahil ang mga inmates dito ay voluntaryong nagpapakulong at ang mga bilanggo pa ang nagbabayad para lang makulong dito. Isa na dito ang 57 years old na si Sok Won Kang na isang engineer ng Kia. Nagbayad siya ng 500,000 Korean won para makulong dito noong 2018. Ano ba ang meron sa bilangguang ito? Bakit willing na magbayad ang mga Koreans para lamang makulong dito? At alam nyo ba na napakaraming nagpapakamatay doon sa Korea? Estimated na nasa 13,300 Koreans ang nag-suicide noong 2021. At ang Korea ay isa sa may pinakamataas na suicide rate sa mundo. For every 100,000 na populasyon, 26 ang nagpapakamatay doon. Napakataas niyan kung ikukumpara natin sa Pilipinas na meron lamang 2.5 to 3 na nagpapatiwakal per 100,000 population. At ang bilangguang ito ay isa daw solution upang mapigilan ang mga Koreano na mag-suicide. Paano kaya? Siya si Kwon Yong-sok, ang founder ng bilangguang ito na tinawag niyang Prison Inside Me. Noon kasi ang trabaho ni Kwon ay isang local prosecutor at kadalasan ay nagtatrabaho siya ng 100 hours sa loob ng isang linggo. Sa sobrang stress niya sa trabaho ay napaisip siya noon na mas gugustuhin pa niyang makulong ng isang linggo para makapagpahinga. At dito na nga niya naisipan na itatag ang Happiness Factory noong December 2009 bilang isang incorporated association sa ilalim ng Ministry of Justice. At noong 2013 naman ay ipinatayo niya ang Prison Inside Me na matatagpuan sa Hongcheon, South Korea. Isang mock prison facility. Ibig sabihin, mukha lang itong isang bilangguan, ngunit hindi talaga ito totoong piitan ng mga kriminal. At ang mga nasa loob ng selda ay mga customer o guest. Ito ay isang solitary confinement kung saan maaaring magstay ang mga guest ng mag-isa upang makapag-reflect sa kanilang buhay, magkaroon ng peace of mind o takasan ang maingay na mundo ng modern society. Pumapasok sila dito upang mai-isolate ang sarili sa mga gulo o stress na hatid ng mabilis na takbo ng buhay. Ayon kasi sa Happiness Factory, noong 2021, ang Korea daw ay pang-10 sa listahan ng mga bansang may magandang ekonomiya sa mundo. Ngunit kahit mayaman ang bansa ay napakaraming Koreano ang hindi masaya sa kanilang buhay. Kaya layunin ng Happiness Factory na lumikha ng isang healthy at masayang lipunan sa pamamagitan ng pagre-reflect sa ating sarili at sa ugnayan natin sa mundong ginagalawan. Aside sa Prison Inside Me, ay nagbibigay din sila ng mga reflection, sharing at maging mga art programs na naglalayong magpasaya sa mga sumasali dito. Marahil nagtataka kayo, gaano ba ka-stressful ang buhay ng mga Koreano para mas gustuhin nilang magpakulong? Gaya ni Kwon, marami sa mga Koreano ang nakakulong sa mahabang oras ng pagtatrabaho at dahil sa overwork at long hours, di maiiwasang makaramdam ng matinding pressure o stress ang mga Koreano. Ayon sa The Telegraph, umabot sa 13,300 ang insidente ng suicide sa Korea noong 2021. Kaya naman maging ang gobyerno ay naalarma na dito, kaya ang dating work hours cap na 68 hours per week ay ginawa ng 52 hours per week noong 2018. 68 hours ang limit, ngunit may mga napipilitang magtrabaho pa rin ng 100 hours per week. Ang iba ay sa opisina na natutulog. Kaya naman pala itinuturing na pahinga at pagkakataon para makapag-reflect ng mga Koreano ang pagpapakulong sa Prison Inside Me. Ano nga ba ang nararanasan ng mga nagpapakulong sa Prison Inside Me? Ang building ay merong 28 solitary cells na may sukat lamang na 4.9 square kilometers. Maaari kang magstay dito ng 24 hours hanggang 48 hours. Ngunit noong 2018 ay may nagpakulong dito na isang engineer ng Kia kung saan nagstay siya ng 7 days at nagbayad ng 500,000 Korean won. Ang bawat pumapasok
dito ay nagpapalit ng asol na uniforme at iniiwan ang lahat ng bagay na gumagamit ng makabagong teknolohiya. Ang selda ay walang relo, salamin at kama. Meron din ditong diary, yoga mat at panic button. Sa sobrang liit ng kwarto, ang isang banyagang sumubok magpakulong dito ay kailangan pang padiagonal na mahiga sa sahig para lamang magkasya dito. Nagsasagawa muna ng group meditation bago isa-isang pumapasok sa kanya-kanyang selda ang mga guests. Oras na makapasok ka na sa selda ay kailangan mong isurrender ang iyong cellphone. Maaari kang mag-meditate, mag-ehersisyo o matulog maghapon magdamag kung iyong gugustuhin. Simple lang ang pagkaing ipinoprovide dito gaya ng kamote, banana milkshake at tsaa. Pero dahil layunin talaga ng solitary confinement na makapag-reflect ka sa iyong buhay, mayroon ding mga suggested activities na maaari mong gawin, kagaya ng pagsagot sa mga reflection questions. Halimbawa ay ang pagsasagawa ng 108 bow exercises, kung saan habang ginagawa mo ito ay magre-reflect ka sa mga iba't ibang katanungan o statement, gaya ng bow while thinking. 1. Where am I coming from? And where am I going? At make the 70-second bow to friends who are walking on the road together, laughing and crying together. Walang malinaw at direktang paliwanag kung bakit ito tinawag na prison inside me. Pero kung iisipin, ito marahil ay dahil sa paniniwalang nasa ating sarili ang totoong kulungan na pumipigil sa ating paglaya. Paglaya mula sa magulong mundo, paglaya sa mapang-aliping trabaho, paglaya sa teknolohiya, paglaya sa mga bagay na nagkukulong at naglalayo sa atin sa mga mas higit na mahalagang bagay. Yan ang layunin ng mga pumapasok sa prison inside me. Favor naman dyan, ka-awesome! If you like this content, ang simpleng pag-share mo po ay malaking tulong na sa amin upang makapagpatuloy kaming gumawa ng video para sa iyo. Maraming salamat po! This is Ate O from Our Republic. Happy New Year, everyone!